Burnout, paano nga ba maiwasan ng isang negosyante? Bago ko i-share ang video to ay hayaan niyo muna ako mag-share ng aking experience regarding burnout. Nung nagsisimula pa lang ako ay isa akong full-time employee at ako ay work from home that time. Ang downside ng work from home ay hindi natin masegregate yung oras ng trabaho at oras ng pahinga o pagtulog. That time, kahit gabi na, alas 10, alas 12 ng gabi, nagkatrabaho ako. Sobrang aga ay nagmi-meeting kami. Expected na magkatrabaho ka anytime of the day kasi nga, nasa bahay ka lang. Tapos that time, workout ko na yung online business ko sa Lazada at Facebook. Meeting dito, meeting doon, isang trabaho dito, sa trabaho doon, minsan pinagkasabay nga natin. Multitasking nga, ika nga. Ang dami kong pinagagagawa doon, hindi ko na maalala kung ano eh. Parang ihi na lang talaga ang pahinga at sobrang limited ng time na ako'y nakakatulog ng maayos. Hanggang sa ako ay na-burnout. Worst case actually, ako pa ay nagkaroon ng depression. Akala ko dati hindi totoo yun, pero totoo pala nung naranasan ko. Ito yung nararamdaman mo na parang wala ka ng gana sa buhay, ayaw ko na magtrabaho, ayaw ko na ipagpatuloy yung negosyo ko, kahit yun yung time na medyo lumalakas na ang benta namin. Kahit anong ganda ng paligid ko at kahit anong effort ng mga tao sa paligid ko na pagandahin ang mood ko ay feeling ko ang dilim at ang bigat. Kahit ako ay lumabas, pagkabalik ko sa bahay, feeling ko ang bigat-bigat, ang dilim-dilim na parang walang magpapasaya sa akin. Yung puntong yun, yung isa sa mga pinaka-challenging moments ng buhay ko dahil yun yung time na gusto ko na talaga mag-give up sa mundong ito. Pero by the grace of God, ay nakabangon naman tayo through the help of our family, through our pastors, mga friends na tumulong sa atin para maka-get over, maka-recover sa ganong klaseng stage ng buhay. Nandito tayo nakabangon na ulit. Kaya ito, i-share ko ang 7 tips para maiwasan natin ang burnout as a business owner. Bago tayo magsimula ay nais ko pasalamatan ang sponsor ng video to, ang Coffee Grounds PH, A Taste of Highlands, supplier and distributor ng fresh and quality coffee grounds dito sa buong Pilipinas. Unang tip ay sleep well. Huwag niyo pinapaniwalaan yung sinasabi ng hustle culture na sleep is for the weak. Kasi totoo ang sinasabi ng mga doctors na kapag maayos at kompleto at quality ang tulog mo ay magiging malakas ka, makakapag-focus ka at kaya mong harapin anumang hamon ng buhay na kakaharapin mo. Pag natutulog tayo, yun yung time na nag-heal at nag-recover ang ating katawan. Importante yung 7 to 8 hours of sleep every day at dapat quality, hindi yung paputol-putol, maraming ingay. Kasi kapag interrupted din ang sleep mo ay feeling groggy ka pagkagising mo. At alam mo yun, kapag hindi maayos yung tulog mo the previous day ay parang mainit ang ulo mo, irritable ka, aantukin ka anytime of the day. At ang mangyayari ay hindi mo nga matatapos kung ano dapat mong gawin. Second one ay kumain ka ng masusustansyang pagkain. Sabi nga ng mga nutritionists ay kapag mas makulay ang pagkain ay mas masusustansya. Pero hindi yun yung mga ice cream, pastries, cake, hindi yun na. Dapat yung mga greeny vegetable, go, grow, glow food. Ito dapat na may protein, may fiber, at mga minerals at nutrients galing sa mga gulay at prutas. Wait, Wilma, bakit parang nutritionist ka na? Hindi na to business vlog. Ako personally na-experience ko ang kaibahan ng pakiramdam kapag kumain ka ng masustansyang pagkain versus sa mga fast food or yung mga instant food na available sa atin ngayon. Dati, dahil na busy, puro delivery, galing Grab or Foodpanda lang kinakain namin, fried chicken, instant noodles. Feeling ko talaga na ang bigat ko kahit payat ako, tapos may cravings, lethargic ako, parang wala akong energy, at to the point na kapag kumakain ako, nahihilo ako or nag-a-acid ako. Pero nung nagpalit kami ng pagkain na rich in fiber, protein, at maraming gulay yung kinakain namin, ay na-feel ko na mas magaan ako, at the same time mas nakakapag-focus ako. Importante rin naman talaga na maging healthy tayo, maging maayos yung ating katawan dahil syempre kapag nagkasakit tayo ay hindi tayo makapagtrabaho, hindi tayo maging productive. At worst case, yung perang kinikita natin ay mapupunta lang sa gamot at pagbabayad sa ospital at mga doktor. Number 3 is exercise. Actually, kung wala kang energy lagi, then kailangan mo talaga ng exercise. Narasan ko na dati before na complete yung tulog ko, maayos naman yung kain ko, pero hindi ako nag-exercise. Magigising ako ng alas 9 ng umaga kahit 8 to 9 hours pa nga yung tulog ko. Tapos, magla-lunch ng 12, alas 2 pa lang inaantok na ako. Kasi talagang hindi ko malawa ng antok. Tapos matutulog ako hanggang 4. Tapos wala na akong nagawa. Wala na akong nagawang trabaho. Lagi ako dating lethargic at mabilis mapagod. Pero nung ginawa ko na at least 3 to 5 times a week, tapos mga 15 minutes to 30 minutes lang, exercise ako, or jump rope, or konting stretching, ay nakita ko na iba yung energy ko. Napansin ko na nung regularly na ako nag-exercise, ay nagkaroon na ako ng stamina, kaya ko nang magtagal sa trabaho. For example, makapag breakfast ako ng maayos, at nakapag-exercise ako kahit few minutes, ay kaya ko na magtrabaho from 10, diretso hanggang 7, or nakakapag-focus na ako at maayos yung pakiramdam ko generally.
isa pa, nakakatulong ang exercise na i-clear out yung utak mo kapag meron kang bagay na hindi mapagdesisyonan ng tama or clouded ng emotions yung isip mo, ay mag-exercise ka muna, magtumakbo ka sa labas, maglakad ka, magpapawis ka, para yung mind mo ma-clear out sa mga bagay-bagay. Promise, try mo yan. Ang fourth tip ay reward yourself. Mag-set ka ng milestone sa ginagawa mo at sa business mo or sa trabaho mo. At kapag na-accomplish mo yung milestone na yun, ay mag-celebrate ka kahit may or simple lang. Ako ang ginagawa ko the day before ay sinusulat ko na yung important task ko for the next day. Ang usually priority ko is what gets the needle moving or ano yung pinaka-importanting task na makakapag-contribute ng malaki sa business namin. So, usually, meron akong 3 important tasks at kapag na-accomplish ko yung isang important task, ay nire-reward ko yung sarili ko. Kakain ako ng maliit na piece ng chocolate or magkakapi ako. Tapos, kapag nakompleto ko na yung 3 big task, ay pwede ko na i-reward yung sarili ko sa magpapahinga ko, at lalaruin ko yung aso namin, at pwede na rin ako mag-Netflix sa gabi. On a larger scale, for example, na-hit namin yung targets namin, or meron kami isang malaking project na natapos, ay we reward ourselves na makapag-travel, or kumain sa magandang restaurant, or spend time with the family. Ganon. So, reward yourself from time to time. Kasi deserve mo yan. Nga pala, ang sponsor ng video to ay ang Coffee Grounds PH. If gusto nyo ng quality at fresh coffee grounds para sa kape nyo sa bahay every morning, or kapag reward time mo, sa office nyo, or sa mga cafes and restaurant nyo, ay hindi kayo mapapahiya dito sa Coffee Grounds. From the local farmers, ang kanilang mga coffee grounds, so alam mong fresh. At the same time, supportahan din natin ang mga local farmers natin. Meron din silang mga ibang coffee-related items like mocha pot, coffee press, or kung gusto nyo naman gift and souvenir items sa kasal or pang-giveaway sa inyong mga corporate events, ay meron din sila. Available sila sa Lazada, Shopee, TikTok, Grab, at even sa Facebook, i-message nyo lang sila at i-assist nila kayo sa inyong mga coffee needs. Number 4 tip para hindi ka ma-burn out ay ang pagkakaroon ng support system. Lalo sa mga introvert na katulad ko, akala natin, kaya na natin na tayo lang, kaya natin magtrabaho ng walang ibang kasama. Pero sa totoo lang, napakaganda ng advantage kapag meron kang support system or yung mga taong makakausap mo from time to time to bounce back ideas, magpa-consult ka, or even share your thoughts and even knowledge. May time na na-stuck ako sa isang sitwasyon at parang alam ko naman na yung gagawin, pero hindi ako makapag-decide dahil may pros and cons, may mga consequences, may mga ganitong maapektuhan. Tapos, kinikwento ko lang to sa husband ko na nakikinig siya sa mga dapat gawin na kinoconsider kong gagawin. Pero hindi siya nagbibigay ng advice. Like, nakikinig lang siya sa akin kung ano yung mga sinasabi ko. And then later on, habang nagkikwentuhan kami, ay na-realize ko na kung ano yung dapat kong gawin. Minsan kailangan lang natin ng taong makikinig sa atin or kausap natin. Kahit hindi sila magbigay ng advice, malaking tulong yun. Trusted friends, relatives, or yung spouse mo na willing talaga at may time para makinig sa'yo. And even mapagtanungan mo ng mga advice ay malaking bonus na talaga yan. Isa pang time na na-appreciate ko talaga ang excellent support system ay yung time na nagkasakit kami ng husband ko. So, kami ay parehong nagtatrabaho sa business namin. Wala kaming helper at nakabukod kami. Ang kasama lang namin ay ang aso namin. Nung time na nagkasakit kami, ay nahihilo kami every time na kikilos kami. So, hindi kami makapagluto. Kailangan talaga namin ng tulong sa bahay. So, to the rescue yung aming family na magpadala ng pagkain, magpadala ng gamot, at kung anumang help na kailangan namin. Ganun din sa operations ng iyong business. Habang lumalaki, ay mas dumadami ang scope of work na dapat mong asikasuhin at ayusin. So, very important na magkaroon ka ng tao na i-delegate mo at i-empower mo to do that job, to do that task, para makapag-focus ka sa ibang bagay. Dahil kapag ikaw lahat ay talagang mababurnout ka. Kahit may mga panahon talaga na kahit gaano tayo ka-independent at feeling natin kaya natin ng tayo lang, ay kakailanganin talaga natin ng tulong ng ibang tao. So, it is very important to build your support system. Number 5 tip ay do not overcommit. Huwag mong i-commit ang mga bagay-bagay na sobra-sobra na sa kakayanan mong i-commit. Do not take more than you can chew. Tao lang din talaga tayo at may limitasyon. Hindi natin kayang hatiin ang ating katawan at be in the many places at the same time. Kaya important din yung scheduling at yung ilalagay mo yung mga commitments mo sa calendar mo sa phone para i-check mo muna yung commitment mo bago ka mag-commit sa ibang commitment. Oras ng pahinga at oras ng pagtulog. Kasi minsan nag-overcommit na talaga tayo na hindi na natin pinafactor in yung time na important sa sarili natin like rest. At yung priority mo at ginaunahin mo. At ang pang-last na tip ko para hindi ka ma-burn out ay focus on one thing. Ang sabi nga nila, if you chase 2 rabbits, both will escape. Pag marami tayong ginagawa at the same time, parang hindi natin matatapos. Kasi nahati ang ating attention, ang ating time at ang ating resources.
Kapag nag-multitask ka, ay meron tayong tinatawag na context switching. Napapansin niyo ba, for example, mayroon kang ginagawa sa computer mo, tapos bigla kang kinausap ng isang tao, tapos syempre kinausap mo, tapos pagkatapos niyo mag-usap, ay babalik ka na sa trabaho mo. Pero hindi mo na maalala, parang, asa na ba ako uli? Diba? Hanggang sa inaalala mo pa. So, meron kang downtime kasi inaalala mo pa. Tapos, kumbaga yung flow state mo ay nawala na. Tapos, hanggang sa parang unconsciously, nagawa mo na yung ibang bagay. Tapos, nung naalala mo na yung dapat mong gawin talaga na yun yung importante, ay wala ka ng time or wala ka ng energy to do that. So, ipagpapaliban mo siya bukas uli kapag fresh ka na. Kapag nag-multitask tayo or kapag marami tayong ginagawa at the same time, ay lahat mabagal ang usad. Pwedeng nasimulan mo lahat, pero lahat din ay paunti-unti ang usad at wala kang natatapos. Ka mag-start sa isa. So, mas maganda na focus one thing at a time. Ganon din actually sa negosyo. Kung meron kang business na wino-workout pa, kumbaga nasa level 1 stage ka pa, pinavalidate mo pa yung market or pinapalakas mo pa yung sales mo before ka mag-start ng bagong business. Dahil kapag parehong na sa level 0 or level 1, yung dalawang negosyo mo, ay maghahati ang oras mo, attention mo, ang pera mo, resources mo. At kapag nag-fail yan pareho, ay wala. Parehong wala. Parehong lugi. So, mas maganda talaga na mag-focus tayo sa isa muna. One focus at a time. So, yun lang muna. I hope nakatulong sa inyo para maiwasan ng burnout. Dahil napaka-prone talaga sa burnout tayong mga negosyante. Again, I'm Wilma, and my mission in this channel is to help you start and sustain a business. Madaling magsimula, pero mahirap magpatuloy. At isa sa mga kalaban ng mission natin ay ang burnout. Dahil kapag tayo ay na-burnout, nagkaroon ng emotional disturbance, nagkasakit, ay syempre, maapektuhan ang business natin at maaari tayong mag-close ng negosyo. Samahan niyo pala ako sa ating Facebook group, Discarding Online Seller. Kung meron kayong questions, meron kayong gustong i-share, o gusto niyo nang makipagtsikahan, ay i-share niyo dyan sa ating Facebook group. Nga pala, kung gusto nyong umorder ng kape para sa inyong mga reward time, ay supportahan po natin ng Coffee Grounds PH. Ilalagay ko po yan ng mga link nila sa baba. Tapos, ay let me share the word of God in Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Ang padalangin ko po ay patuloy po tayo magpalain ng Panginoon sa ating mga negosyo para patuloy tayo maging pagpapala rin sa ibang tao. Yun lamang po. Maraming salamat!